Nagsimula na ang malakasang classical long game na torneo sa Romania ngayon mga kamatyas, na kung saan nandoon si Wesley at nandoon ang World Championship Challenger na si Sindarov ng Uzbekistan. Sa first game po, nakaharap kagad ni Wesley ang pambato naman ng Germany na si Vincent Keimer. Mamaya po, after nating ma-analyze, makikita nyo kung sino-sino pa ang mga players na naimbitahan dito sa big time tournament na to, na ang champion ay mag-uwi ng 100,000 US dollars. Mahigit 5 milyong piso sa atin yon mga kamatsas. Big time! Sana all! Okay, pero bago yan mga kamatsas, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin nakaraan. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play mga kamatsas. Congratulations sa mga nakakita ng matinding bitaw na taktikang sakripisyo. Bishop takes h6. Susundan ng knight takes h6 check. Iilag ang king at ibabalik lang po ang knight para mag-deliver naman ng napakalakas na atake. Ngayon, kung babalik ang king doon, paki-imagine, mag-G7 lang po para may threatening. Queen h8, mamatchasin ng black king. Force nang i-give up ang queen, then knight takes, tapos followed with rook d3, susundan pa ng rook lift na mamamatchas talaga ang black king doon mga kamatsas. Okay, ang gaganda po ng mga matindihang puzzles dito sa Internet Chess Club application. Kaya grab yours now. Downloadable po sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Kaya sana magkaroon po kayo. Ang gaganda ng mga pan-training na puzzles dito. Okay, eto na. White dito si Wesley. Naku, super long game to. Sarap ng ganitong tournament. Long game, ano? Nag E4. E5 si Keimer. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez ang pinasok. At tinirahan si Wesley ng kanyang mismong paboritong Berlin variation. Parang ano to, no? Parang sinasayko ni Keimer, ano? Kumbaga, itira ko to, paborito mo to ha, marami kang alam dyan. Yan pa tinira. Nag D3, nag-anti-Berlin naman dito si Wesley. Kasi po, yung nakikita nating castling, tapos magda-knight takes e4, maagang pang-equal ng black yun pagka nakakakain sa e4. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-d3 muna, sinimplihan muna ng depensa ang pawn e4, at nag-d6, ayun, para simplihan lang din, extra support sa bishop. Dito po ang madalas ko nakikita yung bishop c5 line. Pero medyo nakakapagtaka, ito ang napiling preparasyon. Siguro malalim ang preparasyon ni Keimer dito sa D6. At nagcastling, Bishop E7. Simple lang ang setup po. Kakastling na rin. At nag-H3. Ayun, para walang pang-ilang na paparating na Bishop G4. Prophylactic move lang. Nag-A6, sinubukan na. Kakainin mo ba talaga yung knight ko? Kinain nga ni Wesley. Bakit kaya kinain ni Wesley? Bishop A4 ang alam kong common line doon. Kinain, yun nga lang, medyo syempre, bahagyang double pawn pa rin yan. At nag-D4, ayun. Dito po, medyo papaunti na yung linyang nakikita ko sa Masters Game Database ng chess.com. D4, pambasag sa E5. At pinili ni Keimer kuhanin yung libreng pawn sa E4. Na kung saan yan po ang natural na ginagawa talaga ng Berlin 'di ba? Sa opening pa lang, pagka pinasok yung line, knight takes e4 talaga yan nakita ni Keimer parang pwedeng i-convert sa ganung nature pa rin, kinain na. At nag-rook e1. Tingnan natin ang pambawi naman ni Wesley. Nag-f5, sinuportahan. Kinain ng pawn e5. Okay, bookline pa rin, ano? At nag-castling. Bookline talaga. Alam na alam nila, para kang nagbabasa ng libro lang no? Knight c3, hinamon ang knight sa e4, at nag-d5. Pinagtibay ni Keimer ang knight sa gitna. Kung kakainin to, kain, double pawn, ano? Kung ako black, parang gusto kong kainin para ma-double pawn din ng white, no? Kagaya ng sa black. Pero din-e5 ni Keimer, ipinako ang knight sa gitna para talagang matibay, talagang nakaposte. At yun, nag-knight d4 naman, tineret ang pawn c6. At the same time mga kamatyas, may nakikita kong sa isang banda pwedeng mag-F3 para mapaalis na po ang napakatigas na knight sa E4. Pag F3, nako, ano yun? Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Dito aalis ka talaga. Patay ka sa F3 na paparating.
Nag-bishop c5 at yan ang lumalabas po na new move sa bakbakang ito. Binadmuban pa ng Stockfish computer. Ang old line dito ay Queen E8. Ayan, pero silipin ko lang po sa computer engine. Sang-ayon po ang computer sa old line, Queen E8. Ayan. At Bishop H4, ito pa yung mga hindi pa lumalabas na to, novelty to, Bishop H4, oh. Wala pang lumalabas na ganyan, oh. Tira din ng computer. At Queen D7. Ayan, dalawa ang novelty ng computer, Bishop H4, Queen D7. Sino kaya ang titira niyan na grandmaster, ano? O na player na makakagawa ng novelty ng computer. Kasi ang novelty ngayon, ang new move kasi ngayon mga kamatyas, madalas kinukuha na sa computer. Ito old line ito pero sang-ayon ang computer dyan sa old line na yan. Etong bagong tira ni Kmer. Pero ang logic naman ng Bishop C5, hindi basta-basta pwedeng gumalaw ang knight ni Wesley kasi may Bishop takes F2 na paparating. Nandyan ang knight eh. 'Di ba? Kaya para sa akin medyo parang matulis din eh. O pero binad mo ban? Bakit? At nag-Bishop E3. Ayun. Okay. Pero sa computer, ano ang panghatol niya rito? Knight takes E4. Ganun. Kakainin muna ito. F takes E4. Tapos Bishop E3. Yun naman ang sa computer. Pero si Wesley nag-Bishop E3. Second move choice to ng computer. Okay naman. Develop and save. Queen E8, saka dinipensahan. Ayan. At the same time, itong queen po, bukod sa dumidepensa, ay may natatanaw tayong papagapang na Queen G6 na makapagbibigay ng pressure attack sa king side. Nag-F4 na si Wesley. Oo, kasi nakatreat din yun at the same time, no? Nag-F4 na para suportahan ng pawn E5. Yun nga lang mga kamatyas, dahil committed na yung pawn, wala nang pampaalis. Gusto kong paalisin yung knight sa E4 eh. Pero in F4, sige, pang depensa. At nag-Bishop E7, ayun. Babalik din pala. Anong babalak? Babalik din pala dito si Kmer. Kasi may nakikita akong mga kamatyas, no? May nakikita akong knight takes E4. Imagine na F takes E4, tapos aalisin ng knight somewhere na magkakaroon ng atake sa bishop. May nararamdaman akong ganun. Kaya pala nag-Bishop E7 si Kmer. At nag-Knight B3. Knight B3. Okay. Kita ko na plano ni Wesley. Ano plano, Wes? Kakapturing ko yung pawn sa D5. Pag kinapture, queen takes D5 check. Kuha ko yung rook sa A8. Yun ang sabi ni Wesley. May sacrifice siya sa D5. Pag binitawan, kain, double, makakapture daw ang rook sa A8. Tama ba yun, Wes? Yun, tama raw. Knight takes D5 ang threat. Nag-rook B8 ngayon, mga kamatyas. Dahil nakita ni Kmer, hoy, di mo ko maloloko, boy. May kain ka dyan, ganun, Inilag ngayon yung tore. Para, kung kumain man ng sacrifice, walang saysay. Ayan, nag-rook B1. Para naman, yung knight ay makaalis, at yung pawn sa B2 ay may depensa na, mga kamatyas. Nag-A5, yan na nga ang hinala ni Wesley. Pupuwersahin siyang atakihin talaga, kulitin talaga yung knight na yun eh. Pero sacrifice yung pawn A5, walang depensa. Bakit ganon? Isang malaking tanong. Kinain talaga ni Wesley. Kasi hindi, alam nyo, bawat tira sa kanilang level, napaka-sensitive niyan, mga kamatyas. Talagang pag tumira ka, binabasa nila yan. Eagle's eye yan. Talagang laser eye pa eh. Kung talagang patutusubin talaga yung mata sa huling tinira mo, gagawin talaga, mabasa lang. So, naisip niya, ano plano? Kinain ni Wesley. Ayun, may Bishop B4. Hindi ko rin napansin yun. Aminado po ko. Hindi ko nakita yung tira ni Kmer. May sundot nga palang ganun. Lakas Threat yung knight, threat yung knight sa C3. Kinapture yung pawn E4. Yung knight E4. Grabe yung tira ni Wes Kinain. Tapos dito mga kamatyas. Ayan, pakiguess nyo po yung brilliant shot na puri ng computer engine, binigyan ng 2 exclamation point ang tira ni Wesley dito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong partisipasyon. Congrats
sa mga nakakita ng tinuring tira ni Computer Stockfish. Ang galing mo, Wes. Bravo, sabi ni Stockfish. Knight B3 para ipakain talaga ang tore. Kung ako titira ng puti dito, mga kamatyas, bishop dito lang ako eh. Mali yan. Sumagot. Mali daw. Oh, bishop dito, bakit naging mali yung bishop? Tama naman. Kaso magbi-bishop check doon. Kung ako talaga yan, ayoko ibigay yung tore ha. Tore kaya yan. Ayoko niyan. Malaking lamang tiyan yan, hindi lang pawn yan. Pero dahil po sa level ni Wesley, wala na, hindi ko naabot yan. Beyond imagination and level of understanding, hindi ko naabot tong biglang papakain yung tore, aray ko. Nag G5 lang si Kmer. Naku po, silang level talaga nila, no? Grabe. Himbis na kainin ng tore, nag G5 lang, perfect shot pa. Para ma-pressure ang pawn F4. Galing naman ng G5 na yon. Pero, ang tanong, paano kung kainin ang tore sa E1? Ano gagawin? Simple queen takes E1. At dito po, mayroong application si Wesley na malalim na positional concept. Kasi dito, tingnan nyo po bishop na lang dito, nasa light square na lang talaga yan. And yung bishop very strong, yung knight very strong, na pwedeng pang poste dyan sa C5, pwedeng mag queen C3, knight D4, B4, yan. Kung i-explore po ang posisyon na to, napaka-rich ng puti sa magagawa. Pero quality down siya. Dalawang tore pa ang sa block dyan. Yan. Yung level na nila ang nagtatrabaho dyan. Dyan ngayon lumalabas yung pagka 2700 at pagka top 10 nila sa buong mundo. Ito na po yung mga binibiling idea na mahirap makita. Yan Akala mo quality down pero tingnan nyo evaluation bar. Sumasang-ayon ng puti Okay. So ibig sabihin, pag dinarive yan, mahihirapan talaga ang block. Di na po natin maisa-isa nga lang mga kamatyas. No? Malalim yun. Pero pangit ang positional play ng block doon. Kaya ginawa ni Kmer, na-realize niya, naabot niya ang ganong understanding. Genie 5 niya. Perfect shot pa. Good move pa. Pambasag sa king side pa. Nag-C3 ngayon. Hindi mo kinapture barahan ko. Binarahan ni Wesley. Nag-C3. Kinapture, kumounter sa F4. Nag-C takes B4. Expected na yun ni Wesley, syempre. Na-analyze na yan. Kain. And Queen D4. Sinuportahan ni Wes ang pawn sa B4. Dito po mga kamatyas, ang normal lang talaga na gusto ng computer. Ito rin una ko nakita Sensya na kayo, mababaw tira ko. Hindi ako kasing lalim nila Wesley. Ito lang talaga una ko nakikita. Tutukan kain Di ba? Ako gusto kong kainin yan. Baka mamaya tumigas pa yung pawn na yan. Hindi ko pa makain yan. Ako po, deliryo ang abutin ko yan. Nasa loob pa naman ng teritoryo. Sa mapakiramdam ko pag gaganyan Kainin ko lang talaga yan Pero kay Wesley, Queen D4. Na oo nga, nadepensa yung pawn sa B4, nadepensa ng pawn sa E5. Pero computer, ito simple lang Okay, so pinorotek muna ni Wesley yung mga pawns. And then, na-realize niya na anytime naman pwedeng capture ng pawn sa E3 mga kamatyas. At nag-Queen E7, dinoble ng atake in A3. Sa kagustuhan ni Wesley, wag makagulo-gulo ang black. Pero, yun nga, binadmoban. Hindi yan ang tira Ang tira daw is rook takes E3. Grabe, kahapon pa pinapakain yung pawn na yun. Bakit? Pag nag-rook takes B4, nakakailang sa puti May rook G3 check. Pag nag-king H8, sabay queen D2 lang. Sabay ganun lang. Okay. Walang kain doon di ba? Pag kinain yung rook, may kain doon Okay. So parang ganun lang, biglang parang magpapahinga lang. Pero, actually, nasa danger zone na yung black king sa ganitong sitwasyon. Danger na yan. Expose yan. Nandiyan ang tore, tapos tipong pagka nawala yung pawn, tipong may mga diagonal attack, nakakailang yan sa black. No? Teka muna mga kamatyas, balik tayo. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-A3 lang siya Patibay muna Ayun! Binawian naman siya dito ni Kmer. Yan ang hindi napansin ni Wesley. May bishop takes H3. Brilliant shot na naman! By Kmer. Hanip si Kmer. Mamaw, certified mamaw talaga. Grabe yung mga gantong level, Parang imagine nyo, ganyan ang kalaban nyo. Ganyan mag-isip. Patay tayo dyan. Ayan, Ha?
Biglang slightly better dito. Negative 0.27. Time check. 2 minutes na lang dito si Kmer. Mahaba-haba pa ang oras ni Wesley. Biro nyo, isang game, isang araw, mga kamatsas. Grabe, no? At kinain lang po rook takes. Yan. Bago natin i-explore to, no? Kailangan makita natin, unawain natin yun eh. Yan. Pagka ganyan, bago ko ituloy mga kamatsas, ongoing pa rin ang registration ng ating Kamatsas Summer Clinic. Sa mga gusto pong humabol, pang 4th session live na natin sa next week, Tuesday. And then yung 3 live sessions na na-miss nyo, mapapanood pa rin, recorded lang po sa Facebook group. Kaya, ongoing pa rin po ha. Pwede po kayong humabol. Para sa inyo yan mga Kamatsas. Samantalahin natin ang Summer Chess Clinic. Hanggang summer lang po yan ngayong May. Okay, so ang registration ay nasa comment section below mga Kamatsas. Salamat po. Alright. Ngayon, pagka kinain ito pong gagawin, Queen G5 check. Tapos iilag. King H1. Tapos Rook F3. Grabe. Tapos ang laban. Pag nag-Rook G1 kasi may Rook takes H3. Aray ko, ang tawag dyan. Matches! Grabe, hiwaga talaga ng chess. So, ibig sabihin, hindi pwedeng capturein yan, mga kamatsas. Ang ganda rin ng ginawa ni Wesley. Perfect shot naman ng Rook takes E3. Perfect move. At nag-Bishop G4. Pag hindi umalis yan dyan, kakainin na talaga ng buo yan. At nag-Rook C3. Ayun. Para kontiryahing, atakihin ang pawn sa C3. Queen G5. Pressure. Queen E3. Hinamo ng queen to queen. Tingin sa kisame. Pag kinain nga. Yun nga yung ibig ko sabihin. Knight D4. Pinakain na talaga ni Wesley, no? Kasi may plano kasi sa G5, nakaka-pressure din eh. So, Knight D4 para bawiin ang pawn C6. At nag-Queen to G7. Ayun, para may pressure na naman. Pero, hindi na po nagustuhan ng computer. Kumabuse din ang tira dito ni Kmer. Dapat daw ang tira ay Bishop to D7. Yan. Slightly better for black. Pero nag-Queen G7, bahagyang naka 0.00 equalize ulit. At nag-Rook takes C6. Kung mapapansin nyo po kanina, konti na lang oras si Kmer pero nanganak. Kasi for every move, 30 seconds increment eh. Ganyang ka-long game. Kaya nga isang laban, isang araw eh. Grabe tindi. Kailangan, may mga baon kang pagkain o pero hindi sa table, sa baba lang. May tubig ka, may kape. Yung iba nagbabaon ng saging, ng pagkain, ng tinapay o biskwit. Pwede yon. Basta nasa baba mo lang. Huwag sa pinaka-table. Kasi isang araw to eh. Grabing labanan. So kinain po Rook takes C6. Bishop F3. Okay, threatening matchas is coming. At dito po ay perfect defense. Rook C2. Defense muna. Nag-Rook B6. Ay, nako, salbahiski ang threat. Rook F1, another accurate move by Wesley. Rook F6, ayan Hindi kasi makain-kain to mga kamatsas, may rook takes eh. Delikado eh, madidelikado Kaya Rook F6 muna. Rook FF2, extra support sa pawn G2. Ba't ano bang plano? Kasi may planong bishop takes, no? Oo, may bishop takes. May mga ganun-ganun eh. So, nag-Rook F2. King H8. Ilag na rin po para madagdagan ng puwersa dyan sa G-file. At, ayun, ito yung ikinabilib ko, no? Nakikita ni Wesley, mga ganito talagang binibiling tira eh. Queen C3, dyan ako napapabilib eh. Perfect yung tira na yan sa computer, oh. Nakikita niya pa yung mga ganun, Nag-Rook 8 F7. Okay, support lang sa C7. Okay, di pa rin magalaw-galaw kainin yung bishop talaga. At, ayun, kinapture na talaga ni Wesley. Capture. Rook CD2. Patay tayo dito. Nakakalugaw Teka muna. Nakatakot. Parang malulugaw ang isip mo rito pagka di ka alisto, no? Grabe, lumabang pa ng oras si Kmer, na-stress si Wesley. 3 minutes na lang. Tiniret ang pawn sa D5 at kinain ang pawn sa G2. Rook takes F6. Rook takes F6. Rook takes G2. Okay? At nag-D4 muna. Grabe namang mga timplahan yan,
Grabing mga timplahan yan, mga kamatsas, oh. At nag-Queen E1. Only mo ba yung Queen E1? Pwede rin Queen C5. Pwede rin Queen D3. Pangatlong choice pa nga yung Queen E1 eh. Pero teka muna mga kamatsas para maunawaan natin. Pag kinain ba yung Queen, ito po mangyayari. D takes. Equal pa rin naman. Babalik yung Tory dito. Kasi hanging nakatret. Ano? Pag kinain naman yun, ako po, baka mamaya madelikado pa kakaiya. Talagang delikado nga. Walang pang pigil sa papromote na pawn. So, tabla-tabla pa rin to. Ngayon, balik tayo mga kamatsas. Pag kinain naman tong pawn, talo. Yan, may mga ganong tactics, no? Discovered attack, patay. Todasinov. Yun, magiging Russian. Pangalan, Todasinov. Yun, queenless. May ganong bitaw na tactics. Kaya laging mag-iingat tayo sa mga taktika-taktika, mga kamatsas. Kaya, napilitan si Wessling mag-Queen E1 at dito po nag-Queen F7. Yan, no? Pume-placing si Kamer. Parang nadidilikaduhan din ako sa position ni Wesley dito. May pass pawn kasi. Queen E5. Threat the pawn. Pin. Nag-D3. Niligtas ang pawn. Queen C3 para bawiin o kukunin ng pawn. Queen E6. Bakit? Check. Kain. Checking H2. May check doon na delikado. Delikado. Hindi pwedeng kainin. May check. Imagine. May ganon. Nag-Queen D4. Mini-maintain dito ni Wesley ang pagkakapin ng tore para di makagalaw. Queen D6. Hinamo na po ng queen to queen. Kinain na, kain, at nag-rook D2. Idea is to play King F2, King E3. Kukunin na yung pawn sa D3. Nag-King G7 lang. Okay, so ito po. Rook and pawn ending na. Ayan na. Tinuturo ko po yan sa aking Summer Chess Clinic, especially sa advanced level. Tinuturo ko po ito mga kamatsas. Kaya pwede pa kayong humabol sa mga advanced level kasi nag-aaral po ng rock and pawn ending doon. Naku, napakalaking bagay na madagdagan tayo sa endgame, especially sa very practical na lumalabas sa game. Kagaya nito, rock and pawn ending. King F6, King F2, H5, A5, nakikipagkarera. King E6, King E3, H4. Grabe, complex tong endgame na to. Complex. Biruin nyo, hindi pwedeng kainin to ha. Kain-kain. May H3. Naku, talo bigla. Talo bigla si Wesley pag kinain yung pawn sa D3. Nag-A6 muna. Kumbaga talagang panghabol na yun. Pangpahabol. Pag hinabol, di kuha yung pawn sa D3. Kinain. Ito muna. Woohoo! Ganun. Gumanon. Kinain. Ay, grabe. Binitin pa nga talaga yung pawn sa D3. Ayun. Kumounter doon. At kinain, kain. At, ayun, King C3. Rook G2. At chumek. Doon, check. At nagchacha ang King at Tore. Threefold repetition. Tabla, mga kamatsas. Okay? So, bagamat tabla ito, pero ang ganda ng mga bitawan nila. Nakita natin, mga bitaw rin ni Kamer, hindi rin biro eh. Hindi rin biro. Kung si Wesley medyo magpapaisi-isi, ay, may tulog. Ayan. Ito po ang mga players na naglalaro sa big time classical tournament na ito. Grabe. 5 million mahigit sa peso ang champion. Pinakakulelat, parang kalahating milyong piso pa eh. Ibibigay dito sa round robin na to eh. Ito po mga kamatsas, no? Alisin ko po muna yung mga larawan. Sa isang larawang kupas. Ayan. Alam nyo ba yung kantang yon? Ayan po. So ito, no? 10 sila ditong nagbabakbakan at nag-aagawan sa kampyonato. Hindi nyo po makita yung sa baba pero babanggitin ko na lang. Okay? Lahat tabla naman eh. Walang nagkapisakan eh. Okay? Caruana, Wesley, MBL. Naku, nandito na naman ang kryptonite ni Wesley sa MBL. Anish Giri. Parang nakakasawa na si Anish Giri. Parang lahat yata ng tournament nandun siya, no? Vincent Kamer. Jordan Van Forest. Ayan. And then Bogdan. Yan si Bogdan. Talagang nasa home court. Taga Romania talaga yan eh. Ang yaman ng bansa nila, no? Sa chess, no? Grabe, no? Talaga? Mapapasana all ka na lang. Biri mo, champion, 5 milyong mahigit sa long game na to. Grabe, babudgetan kaya ng Pilipinas yun? 5 milyong mahigit, champion pa lang. Siguro po ang budget dito baka mga 20 to 30 million pesos
Sa simpleng round robin na to. Hanip talagang budget nila sa chess, no? Mapapawaw ka. O, ayan, no? Alireza Firouzja. Dalawa silang taga-France dito, no? MBL. Yavukir Sindarov, Uzbekistan, World Championship Challenger, and Praggnanandha Rameshbabu ang pinakapang-10. So, wala pang nagkakapisakan. Abangan po natin ang round 2 fight. Caruana, Giri, Sindarov, Praggnanandha. Naku, magandang laban yan. Keimer, Bogdan, and Van Forest, Wesley So. Si Van Forest, kamakailan lang po ang tumalo kay Magnus Carlsen sa classical time control. Kung matatandaan nyo po. Alireza Firouzja versus MBL. Oh, magka-teammate, magkalaban. Ayan. So, abangan po natin mga kamatsas, ano? Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.